Inihahanda na daw ng Department of Agriculture ang fuel subsidy para sa mga magsasaka maging sa mga mangingisda. Sa gitna pa rin po yan ang patuloy na pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sa patuloy pa rin na nangyayaring gulo dyan po sa Middle East. Sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, nakuha na ng ahensya ang 100 milyong pisong pondo para sa subsidiya. Nasa 5,000 piso raw ang matatanggap ng bawat magsasaka. At 3,000 piso naman daw po para sa ating mga mangingisda. Pero dapat daw ay pasok sila sa pamantayan ng ahensya katulad ng pagrehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at pagmamayari ng makinarya, bangka at iba pa. Malaki naman ang tsansa na magtagal ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ng sigalot sa Middle East. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni UP Diliman Department of Political Science Professor Rogelio Alicor Panao, kalahati ng mga OFW sa buong mundo ay nasa Middle East, bagamat hindi sa kanila galing ang pinakamalaking bahagi ng pumapasok na remittances sa bansa. May epekto pa rin ito sa consumer spending kapag bumaba ang ipinadadalang pera ng mga OFW. Anya, dapat bawasan ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa at unti-unting ilipat ang economic blueprint ng bansa sa pagbuo ng manufacturing industries at pagpapatibay ng mga industriya. Volatile siya. So kapag may nangyayaring may mga kaganapan, political turmoil, revolution, gera, digmaan, acts of terrorism, syempre naapektuhan agad yung ating mga pinadadala. Di ba? Yung ating parang yung pinaka-primary economic mode. So ibang-iba yan kung halimbawa ang bansa mo, may sarili siyang industriya dito sa atin. Dapat kasi hindi natin inaangkla yung ating ekonomiya sa labor migration. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Professor Rogelio Alicor Panao ng UP Diliman Department of Political Science. Tarerepasuhin naman ng Meralco ang pag-source nito ng panggatong. Sa gitna po yan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil pa rin sa sigalot sa Middle East. Sabi ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan, sisilipin ng kumpanya ang paggamit ito ng liquefied petroleum natural gas, ang epekto ng gulo sa presyo ng uling at maging ng diesel, na posibleng ang makaapekto sa presyo ng kuryente. Anya, gusto niyang tiyakin na sasapat ang supply ng kuryente sa bansa at makokontrol ng maayos ang posibleng pagsipa ng singil sa kuryente. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!